Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Muli ay nais kong maghatid sa inyo ng isang aralin na masabi nating bihirang matalakay ito sa mga pulpito at maaring ikagulat ng ilan. Pero nais kong kung kayo mapagsuri sa Biblia, naghahanap ng mas malalim na katotohanan, ang araling ito ay para sa inyo at kayo iniimbitahan ko na samahan ako sa pag-aaral. At pwede rin kayo mag-comment pagkatapos ng ating presentation ng ating lesson. Ang ating pag-aaralan is patungkol doon sa kinagis na nating theology na pag daw ang isang Kristiyano ay namatay, ay diretso siya sa langit. Pumupunta na siya sa langit. At ang hindi naman daw Kristiyano ay sa impyerno dumidiretso pagka namatay. Anong katotohanan sa likod ng ito? Ito ba ang tinuturo talaga ng Biblia or meron pang mas higit na mas maliwanag na pagpapaliwanag sa usapin na yan? Bago natin makita yan na malaman na ang isang Kristiyano ba o anak ng Diyos pag namatay ay dumediretso na sa langit, dapat natin muna ang isang guni sa Biblia kung ano sinasabi ng Biblia. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, nais kong basahin sa inyo ang isang talata na napaka-importante na dapat dito natin kunin. Ito yung pinakang reference point pagka gusto nyo mag-aral ng mga malalalim na doktrina sa Biblia. Punta kayo sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Ito ang reference point sa malalalim na pag-aaral. Sa verse 7, chapter 12 verse 7, sabi sa Ecclesiastes, sabi ganito: Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return to God who gave it. Pag daw ang isang tao ay namatay, sinasabi ng Biblia na ang kaniyang katawan o ang alikabok ay babalik sa lupa kung saan ito galing, at ang kaniyang espiritu o kaluluwa ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Tandaan niyo po ha, isinulat ito ni Haring Solomon sa Lumang Tipan. Si Haring Solomon na isa sa mga kinoconsider nating matalinong tao na nabuhay dito sa lupa. Sabi niya, ang tinutukoy po dito ni Haring Solomon ay lahat po ng tao. Wala siyang tinutukoy dito na anong relihiyon o ano man. Sabi niya, lahat daw ng tao, kahit anong pananampalataya mo, kahit anong relihiyon mo, kahit anong kulay mo, kahit anong nationality mo, pag ang isang tao ay namatay, ang kanyang katawan ay babalik sa lupa kung saan siya galing, at ang kanyang kaluluwa o espiritu ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Yun po yung kaisipan ng marami. Kaya nga ang sabi ng iba, kapag namatay ang isang Kristiyano, diretso na daw sa langit. Tingnan natin ha. Tandaan po natin, may dalawang requirements para ka makapunta sa langit, para makapasok sa langit ang isang tao. Unang-una po is, sa 1 Thessalonians, may binabanggit dyan ang unang-unang requirements po dyan is yung resurrection. Resurrection of the dead. Number 2, is yung tinatawag nating rapture. Yan po yung mga requirements para makapasok ang isang tao sa langit. Kasi nga, bakit kailangan yan? Kasi ang resurrection po ay pagbibigay ng Diyos ng katawang panglangit sa kanyang mga anak na namatay. Ang rapture ay ganun din, pagpapalit ng kanilang katawan tungo sa katawang panglangit para makapasok sa langit. Hindi po pwedeng basta pag namatay Kristiyano, enough na pupunta na sa langit. Mayroon pong requirements. It's either na resurrection ka dadaan or rapture. Sa 1 Corinthians, sa 1 Thessalonians, sabi is ganito, sa verse 15, chapter 4, verse 15, For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Tandaan po natin, mauna po ang resurrection bago ang rapture sa huling panahon. Sabi doon, unang bubuhayin yung mga namatay kay Kristo. Yan yung sinasabi doon. At ang reason kung bakit kailangan dumaan ang resurrection, para yung mortal bodies natin ay maging immortal bodies. Yung ating corruptible bodies ay maging incorruptible bodies, at yung ating earthly bodies ay maging heavenly bodies. The same, sa verse 17 naman, ito naman yung rapture. Then, we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we be ever with the Lord. Sabi doon. Yun daw mga inabutang buhay ay hindi na kailangang mamatay pa.
God will change our body in a twinkling of an eye. Yan ang binanggit naman sa 1 Corinthians chapter 15. Babaguhin. Hindi na kailangan mamatay. Papalitan na lang ng Panginoon yung ating physical body ng spiritual body, yung ating corruptible bodies ng incorruptible bodies. Kailangan yun kasi iaakit na po sa langit ng lahat ng mga anak ng Diyos after po ng resurrection at saka ng rapture. So dito makita natin, ang isang Kristiyano pag namatay, hindi po siya didiretso sa langit. Actually, lahat ng tao, kahit believer o hindi siya o unbeliever siya, pag namatay, normally po, this is the normal cycle of life na ang lahat ng tao pag namatay ay ang kanyang katawan ay mabubulok at babalik sa lupa sapagkat doon siya galing. At normally, ang kaluluwa o espiritu ng bawat tao pag namatay ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Sabihin, galing sa Diyos ang ating kaluluwa na siya rin namang tinatawag na espiritu. Palitan po ang paggamit dyan. It's either na espiritu or kaluluwa. Huwag po kayong malilito at huwag kayong padaya doon sa mga turo ng mga seminary na napakaraming kalagayan ng tao. Papaliwanag po yan sa magsusunod na pag-aaral na ipipresent ko po sa inyo. So dito, ang tao hindi pumapasok sa langit. Pag namatay ang isang tao, lalo pa siya ay Kristiyano, siya po ay nasa lupa. Nag-aantay po siya ng resurrection or ng rapture. Hindi po siya dumediretso sa langit. Ang pumupunta po sa langit ay yung kanyang kaluluwa. Pero tandaan po natin na ang kaluluwa at yung ating physical body ay magkaiba po yan. Hindi po yan iisa. Halimbawa, sabi ko nga namatay si Juan. Karaniwan pagka kayo napunta sa mga burol, sinasabi ng mga pastor, wala na po si Juan, yan po'y katawan na lang ni Juan, lalagyan ni Juan, ang totoong Juan wika ay nasa langit na. That is a lie. Yun po'y kasinungalingan po yun or kakulangan ng kaalaman ng mga pastor. Kaya sinasabi na yung ganon. Ang totoong Juan po ay yung physical body, hindi po Juan yung kaluluwa. Hindi po yung Juan, hindi pa kalang Juan yun. Dahil ang kaluluwa at physical body, magkaiba po yan. Dahil unang-una, magkaiba sila ng pinanggalingan. Ang katawan galing sa lupa, samantalang ang kaluluwa ay galing sa Diyos. Magkaiba rin po sila ng pupuntahan. Kapag namatay ang physical body, ang kaluluwa mabubulok sasama sa lupa sapagkat doon siya galing, sabi ng Biblia, at ang kanyang kaluluwa o espiritu ay babalik sa Diyos. Kaya po magkahiwala yun. Hindi po isa ang kaluluwa at katawan ni isa. Pag namatay ang tao, yung kaluluwa na galing sa Diyos, babalik yan sa Diyos normally dahil that is the natural flow of life. At ang kanyang katawan ay mabubulok, babalik sa lupa sapagkat doon siya galing. Ang resurrection po ang siyang tanging paraan para ang isang tao o isang Kristiyano kapag siya ay tinubos ng dugo ni Kristo. Tandaan po natin, kasama siya sa mga pinili at tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Ginagarantiyahan ng Biblia na siya ay i-resurrect ng Panginoong Diyos sa huling panahon. Kung paanong ibinangon muli ng Diyos ang Panginoong Kristo, ganon din ibabangon niyang muli sa pagkabuhay na maguli ang lahat ng mga namatay kay Kristo. And then pagkatapos po ay ang rapture. Kaya po hindi po pumapasok sa langit. Hindi umakyat sa langit ang namamatay na Kristiyano. Mag-aantay po siya ng resurrection or rapture. May binanggit excuse me, ba't ako pinag-uuba ko masyado, Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15, there is one glory of the sun and another glory of the moon and another glory of the stars. For one star is different from one star in glory. So also in the resurrection of the dead, it is sown in corruption, and it is raised in corruption. It is sown in dishonor, but it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. Yun ang binabanggit ng Biblia, maliwanag po yan. Hindi aakyat agad kasi nga wala pa naman siya doon. Kailangan ng resurrection or rapture. Ganda natin, hindi po umakyat agad ang isang Kristiyano, anak ng Diyos na namatay. Siya po'y babalik sa lupa kasama ng mga hindi mananampalataya. Ang pagkaibahan nga lamang po, ang lahat ng mga pinili ng Diyos ay magre-resurrect patungo sa buhay na walang hanggan, samantalang ang mga hindi pinili ng Diyos, ang mga hindi elect, ay hindi po sila mariresurrect. Mananatili na po silang patay magpakailanman. Yun po ang ating aralin natin yung pag-aralan mabuti. Kung meron kayong mga comments below, then ating
talakayin sa isang friendly discussions yung aking lesson na naipresent sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat.